the age of 17 years old, nagsimula ako ng fried chicken business. Pandemic yun. Talagang nagkaroon ako ng idea na mag-start ng business dahil nakikita ko patong-patong yung bills namin sa bahay. Nagrereklamo yung nanay ko na mabaon kami sa utang. Ginamit ko lang yung mga available na resources sa bahay. Ilabas ko yung lamesa, yung lutuan, yung kawalit. Araw-araw, nagpiprito ako dun sa garahe namin. Araw-araw ako nagpapakita sa mga tao. Merong mga umu-order, bulk orders kapag may occasion sila. Marami nang nasarapan talaga dun sa fried chicken. Time management talaga. Dun sa garahe namin, dinadala ko yung reviewer ko. Tapos din ako nagre-review. Nung nagkaroon na kami ng mga pwesto, dinadala ko naman yung reviewer ko dun din. Same lang. Tapos doon ko ginagawa minsan yung mga assignments ko. Doon ako nagre-review kasi kinabukasan, exam week na. Kung gusto mo talaga mangyari yung isang bagay, gagawin mo talaga siya ng paraan. Inayos ko yung time management ko sa umaga, estudyante ko. Kung pagdating naman ng hapon, nagpiprito na ako ng manok. Kapag nakakaranas ka ng struggle sa kung ano man yung ginagawa mo ngayon sa buhay, maging thankful ka kasi nasa process ka na or nasa proseso ka na sa pag-reach mo ng success. Ayan mga kala, let's all welcome Linz Vivian Spirito. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Welcome to Kada Umaga. Napakaganda naman yung Upo tayo, ayan. At bati ka muna sa mga nakatikim na ng knock-knock. Oh yeah. Hi mga kanok-nok, hi mga kada. Ayun, thank you sa mga customers namin na patuloy na sumusuporta sa aming fried chicken business and syempre sa knock-knock seasoning. Ayun. Uy, meron na din. Oh, yes. Aba, at a very young age, at the age of 17, Yes. sinimulan mo na tong business na Sa garahe lang namin. Grabe ka. Sino, ano ba to? Parang inspired ba by your family? Na-inspire Yes. ka ba sa kanila? Paano? Kasi yung timpla namin sa fried chicken, family recipe talaga siya. Actually, ito yung ginagamit namin kapag may mga okasyon sa bahay. So pag may mga visitors yun. Yes. Tapos hinahanap-hanap talaga siya. Kasi sabi ng mga sobrang sarap talaga. Tapos para siyang Shanghai sa pinag-aagawan. Kahit bata, matanda, lagi May talagang nagsashawi din yan. Shawi? Opo. Nagugulat kami. Wala na yung fried chicken, so magluluto na lang ulit kami, gano'n. So when you were growing up, if I was your friend during that time, i-visit ko lang yung family niyo, pahinga ko ng chicken, gano'n. Maraming tao gusto yung chicken niyo. Opo. Kaya na-notice niyo na talagang meron siyang saysay talaga sa ibang tao. Kahit sa garahe, kasi araw-araw, nung nag-start ako sa garahe namin, araw-araw ako nagluluto ng fried chicken eh. So, unti-unti kong na-build yung negosyo. Tapos, kumikita na rin siya ng konti-konting palaki ng palaki yung kinikita ko. So, nagba-branch out na rin kami. So, isa, dalawa, tatlo. Hanggang sa as of now, meron na po kaming 7 branches ng fried chicken sa Makati po na ngayon ay Taguig na. Wow! Ayun, yes. Congratulations! Thank you po. Thank you so much. Pero bago yun, bago mo to pasukin, yung pagnenegosyo, nagtatalent ka before. Opo. Ayun, nakasama ko na, pwede ba kasama ko na sila Andrea Brillantes, Francine Diaz, tsaka nasama rin po ako sa FPJs ang Probinsyano. Buti, hindi mo tinuloy-tuloy. Nag-pandemic po kasi. Okay. Nag-pandemic, so... Ayan, no? Ayan po. Na-enjoy mo naman yung Opo, passion ko po talaga siya. Talaga? Yun Opo. Ituloy mo kasi. Pwede rin naman eh. Diba? Kasi nung Sabay. nag-pandemic nga po, kaya po nagka-idea ako na mag-fried chicken kasi isa rin yun sa source of income talaga namin. So, nagpatong-patong yung bills namin. Alam niyo naman po yung mga celebrity din tsaka mga talents na nag-stop Nawala sa... din, no? Nawala. So, doon na nagkaroon ng idea. Nag-start na ako. Kasi nakikita ko yung mama ko, namumblema siya sa bills namin eh. I understand. Yeah. So, you wanna help? You started it, tapos sino matumulong sa'yo nung time na yun? Kasi syempre, when we're talking about negosyo, we're Negosyo, talking yun. about money Support also. and yes. Actually, nung birthday ko kasi yun, tinanong ako ng mama ko, ano ba yung gusto mong regalo sa birthday mo? Sabi ko, gusto ko mag-start ng negosyo. So, binigyan niya ako ng 5,000 pesos. Puhod. Ayun yung ginamit ko. Yun yung ginamit ko. Kung sa iba pa yun, siguro baka for material things lang. Ako, ginawa ko siyang negosyo. So, doon nag-start yung 5,000. Gaano karami
muna yung niluto mo nung una? Ako, nung nag-start ako, 300 pieces na fried chicken. Agad? Opo. Ikaw nagluluto? Opo. Nakakapag-aral pa nga ako pag nasa pwesto ako pag yung sa garahe namin. Nagre-review ka? Nagre-review ako kasi kinabukasan, exam week, so ginagawan ko talaga siya ng paraan. Ang galing. Nagbebenta ka rin ba sa school? Sorry. Nagbebenta ka rin ba sa school? Opo, minsan yung mga colleagues ko po, yung mga classmates ko, mo-order rin sila. Pero mostly talaga doon sa may garahe namin. Tapos pinupuntahan na lang ako, ganun. Wow. Dinadayo po talaga. Paano yung mga orders? Paano mo hinandle lahat yun? Actually po, nung una po talaga, more on physical store muna siya. More on traditional. Tapos kasi, kahit hindi ko siya minarket social media, nakilala siya kasi dinadayo siya ng mga tao Pag nag-business ka kasi, hindi pala yung tipong nasa malapit ako sa establishments, nasa residential ako, hindi siya Convenient. hindi siya yun yung magiging mabibenta. reason or magiging hadlang sa'yo. Kasi kahit nasa residential area lang kami, wala kami sa malapit sa mga landmarks. Commercial places, ganyan. Dinadayo kami kasi nakilala na siya. Word of mouth, kasi talaga very important Yes. yun, di ba? If people talk about your product, Yes. na yung quality mo ay maganda, talagang magbebenta Na ano rin pala yung mga marites. Nagagamit. They will help us. Yes. Oo. Kasi Totoo talaga yun. pag masarap yung tinitinda mo, pupuntahan at pupuntahan kahit gaano pa kalayo. And syempre, pang masa siya. Ito yung magandang tanong, di ba? Yung una sabi niya, gumawa ka ng 300 na, Apo. 300 pieces. 300 pieces. Pero doon sa 5,000, balikan natin yung 5,000 na puhunan ng binigay ni Mami. Magkano ba yung kita mo doon nung time na yun? Yung sa 300 pieces po, ang gross ko, 10,500. Tapos yung naging net, yung akin na talaga, is more 5,000 to 6,000 pesos. Lalo na kapag na-handle mo yung costing mo ng tama. Kasi actually meron na po ako ngayong tinuturuan na 25 na tao nationwide sa pag-start ng fried chicken business nila. So, binigyan ko sila ng website access, ni-ready ko yung website na yon para sa kanila, which is andon lahat yung step-by-step tutorial kung paano ka talaga from chopping ng manok, anong size ng manok yung kailangan. Kasi pag malaki yung manok mo, lugi ka. Kapag maliit naman yung manok mo, lugi naman yung customer. Correct. So meron tayong size, meron akong size na binibigay sa kanila. Tapos ito, ganito yung slice na gagawin mo. Andun na lahat ng step by step. Actually, yung knock-knock seasoning po, kung makikita ninyo, hindi na po ninyo kailangan mag-overnight marination dyan. And yun din po yung naging advantage ko sa ibang fried chicken business. Kasi kung maririnig nyo, nagmamarinate talaga sila. Yung binababad overnight, tas yung iba, kung alam nyo yung procedure ng brining, meron din ganun. So kami, ang advantage namin, actually kahit elementary student, kayang-kaya magtayo ng fried chicken kasi hindi ka na maghihirap. Kaya nga yun yung nagiging limit ng mga business owners or in general business kasi yung procedure nila mahirap. Ito, easy lang siya. Imimix mo lang siya saglit, lalagyan mo lang siya ng breading for texture and ipiprito mo na siya. Ganun siya kadali. So, hindi na limit yung kinikita ko. Kaya nagawa namin, nakapag-branch out kami ng umabot siya 7 branches na kami lang yung nagmamanage. Ang tanong, magkano ba ang chicken? Depende siya sa location Kasi pag tinuturuan ko yung mga tao na naturuan ko na nationwide, ang sinasabi ko, depende po yan sa location. 25 to 35 pesos nagre-range per piece. So halimbawa sa isa kong pwesto, mahal yung pwesto niya, so medyo tataasan ko siya. Tapos kapag ito naman may katapat akong mga fried chicken, 25 pesos. Para yung competition. Isang piraso? Yes po. Kahit 25. anong part yun? Opo, kahit any part. Then yung natutuwa nga yung mga yung mga customers namin kasi kahit ganun po yung price, talagang sobrang sulit. Hindi siya maliit, hindi rin siya masyadong malaki. At talagang tama. Na-try ko kasi. Excited na ako tikman yan. Natikman niyo na po ba? Oo, natikman ko kanina. Kanina. Excited na akong Thank you. tikman. Pengi Direct Carl. Gusto mo i-try? Pwede pumunta dito? Pwede natin pumunta doon. Punta tayo para ma-explain mo na rin yung iba Okay. mong ibang products mo. Okay. Habang kumakain kami dito. Tsaka maganda yan para encourage natin yung mga tao mag-business na rin. Yes. Diba? Tikman niyo Ay, po. wala nang leg Like what you part. said, kahit bagets pa sila, pwede. Kasi Pwede madali po lang mag-start gawin. ng fried chicken business. Wala na yung leg part. Ito po, yung ginagamit sa business.
So, sa isang pouch po nito, kaya niya magtimpla ng 150 na slice na manok. So, sobrang sulit niya, hindi na kayo mag-overnight marination. Then, ito na po yung i-release namin for reseller. Tapos yun nga, nabanggit mo, may reseller package. Work ka lang dyan, na. amiga. Yes. Sige nga, kwento mo, baka mag-business din ako. Ng fried chicken. Ayun, actually po, yung business package po namin, worth 5,000 pesos siya. Ang laman nun is 32 pouches na ganito. So, ito kasi, ang expiration nito, 2 years talaga sa pouch, kung makikita nyo. Pero ang seasoning kasi, wala talagang expiration yan. And yung sa package po na yun, tuturuan ko kayo personal training. So, natutuwa nga yung mga tao kasi personal ko silang tinuturuan sa fried chicken business nila. Yung iba, meron akong mga naturuang tao, taga Antipolo and taga Pangasinan. Talagang dinayo nila yung aming fried chicken stall para lang maturuan ko sila ng personally. And yung website access po kasi, ando na po lahat. So, hindi na talaga sila mahihirapan. At ngayon, pinopost, now, di ba sabi mo kanina, hindi mo muna ginamit yung social media. Pero now, Now, yes. Sa Ayun. mga gusto kasi, nationwide na po tayo. Nagtuturo kami nationwide sa mga gustong mag-start ng fried chicken business. So, yung iba kasi, kahit yung mismong may fried chicken business na sila, nagre-reach out sila sa akin. Wow. Kasi nahihirapan talaga sila. Yun madalas kasi talaga Kasi nag-overnight Kapag marination negosyo, di ba? Ako, takot akong pumasok sa negosyo kasi ang iniisip ko, sila. Mahirap. baka malugi, di ba? Sayang yung Yun. dadalhin nun. Ikaw, paano mo tinake yung risk na gano'n? Na parang hindi mo ba inisip yun na baka malugi to? Yan kasi, pag unan yung inisip talaga yun, yung negative na malulugi ako, kikita ba ako sa ganito, hindi talaga magsasucess yun kasi minamanifest mo na kaagad yung failure mo. totoo yun. Kasi ako kasi, meron akong magandang attitude. Kapag nagkaroon ako ng idea, nagtitake action kaagad ako, hindi na ako nagtatatlong isip pa. Kumbaga, yun yung naging key ko siguro sa negosyo. Kahit bata ako, wala kasing age talaga yan eh. Matuwa ka kapag nakaranas ka ng struggle. Kasi ibig sabihin, nasa process ka na. True. Yes. So, Tsaka ikaw maganda yung may, mindset sorry mo. amiga, Go ahead. ikaw may pinagdaanan kang struggle dito bago maging ganito ka-successful ang knock-knock. Meron ka mga pinagdaanan na pagsubok. Siguro po yung time management. Pero hindi siya struggle eh. Kasi ginawan ko siya ng paraan. Time management lang talaga. Opo, na-enjoy ko. Kaya hindi siya naging struggle sa'yo kahit may Yes. time management ka habang nag-aaral at ginagawa mo ito at pandemic pa. Pero ito, sa mga gusto mag-avail ng reseller package katulad ko, saan namin kayo pwede ko i-contact? Ayun, so we are available on all shopping platforms. So you can reach out us sa ating Facebook page, Knock Knock. So search lang po Knock Knock or Knock Knock Seasoning. And you can contact us on 0968-858-4568. Yun, meron na akong kliyente, may customer na ako, si Emma Tiglao. Bakit na nandito ka, Direk inuubos Carl? niya ang chicken mo. Kaya, parang next na customer natin dito, Lindsay si Direk Carl. Tingnan mo. Lins, last na lang. Bakit knock-knock ang pangalan? Dahil nuknukan ang sarap. I love it! Yung pala yun, natawa kayo, no? Dapat ganun, di ba? Pag nag-isip ka ng pangalan, Business something concept. catchy. Correct. Yes. Di ba? Makaka-attract. Catchy. Yes. Nuknukan ang sarap. sarap. ano na lang yung dagdag payo mo pa sa mga kada natin gusto pang pumasok dito sa Oo. negosyo. Walang edad sa negosyo. Kahit mismong elementary student, kayang-kaya mag-start ng negosyo. Lalo na sa ginawa kong sistema, pinadali na, andun na lahat. Gagawin mo na lang siya. Magte-take action ka na lang talaga lagi. At huwag ka na magtatlong isip pa. And yung isang plano, nagiging failure lang siya kapag hindi mo siya sinimulan. Kasi maraming hindi pa nagsisimula, sumusuko na sila. Agad, no? Hindi pa nila nasusubukan, parang suko na agad. Subukan nyo muna. Pag nasubukan nyo na, doon nyo malalaman na, ito pala yung para sa akin. Yes. And Okay. importante yung mindset. Katulad Tama. ng Vince. Dapat ganun. Thank you. Thank you very much for being with us this morning. And napatry pa namin dito yung masarap
na knock-knock Opo. chicken. And, ayan, no? Parang mukhang... At dahil Para sa inyo po yan. bait ni Liz. Wait, try this. Yes, magpapamigay tayo sa ating kada squad dito sa studio ng Knock Knock na rin. Seasoning. I-try nyo po. Tuwag-tuwa Meron sila, po pala mami, siyang oh. I-try niyo po daw instruction. yan. May instruction pa sa likod, how to cook. Ayan, so may QR code po, scan nyo po. Andyan po yung video, step-by-step tutorial. Ayan po. And meron din pong text. Nuk-nuk. Tuwag-tuwa yung mga audience Lukan, ang natin, sarap. oh. I love it. Kahit holiday. Dami nila na uwi. natin. Baka ma-encourage Thank sila you. mag-business. Thank you, Thank you very Lee. much. Thank you for Liz. having me. Maraming salamat. Thank you May- po. May bit-bit pa ako. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menez and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.